Today, ire-review ko itong Armani Private Collection or Armani Privé Blanc Cogain. Usually, I don't care about the box, pero ipapakita ko sa inyo yung box nito kasi maganda siya. So, ganito yung box niya. Meron siyang parang gold na mga design dyan. And nakalagay Armani Privé or yung private collection. Parang sleeve niya lang to. And eto yung pinaka-box. You know what I'm thinking? Ayan siya, pag binuksan. Para siyang yung mga container ng mga Middle Eastern na mga perfumes. The perfume itself is ganito. Ganito naman usually yung design ng mga Armani na private collection. Minsan iba lang yung kulay ng takip and nag-iba-iba sila ng color, but because blanc is white in French, so it makes sense na white din yung bottle. So, basahin ko yung notes ko, guys, ha. So, this is Blanc Cogain. Blanc is a French word for white. And Cogain, if I'm not mistaken, is a parang Japanese term. It means gold. So, yung word na Cogain, hindi siya actually French. Parang derived from a Japanese word means gold. So, it means white gold. Kaya nga makikita ninyo yung box niya, or yung bottle niya, sorry, white, and then meron siyang gold. Bango talaga nito, guys. So, sa initial na spray, super soft, medyo fluffy siya yung dating niya na musky floral na perfume. Naamoy nyo na to. Kasi marami tong mga kaamoy na mga ibang lumabas na mga musky na perfumes. Para siyang musky floral na lotion, pero sobrang calming and soft, sophisticated yung pagkakatimpla niya. For me, pag amoy ko pa lang sa kanya, sabi ko nga, na-mention ko na to sa at least 2 videos ko na usually, pag bumibili ako ng perfumes, I would smell it, I would spray it, I would walk around and test it bago ko siya balikan para bilihin. But because nagmamadali ako, inamoy ko siya, in-spray ko siya sa skin, nagustuhan ko yung inamoy ko, hindi ko pa siya natitest completely, binili ko na siya and hindi ako nagsisisi sa kanya. Kaya ako to dinampot agad pagka-spray ko kasi kahit nga walang wear test and kahit na may mga kaamoy na siya sa collection ko, iba yung ganda ng pagkakatimpla nitong Blanc Cogain. Para sa akin, yung price niya kasi converted into peso kasi sa Paris ko siya nabili, parang almost 12,000 plus, parang 12,000, sabihin nyo ng 500 pesos. Sa skin, malakas siya sa unang spray pero hihina siya after 30 minutes. Pero sa damit, mas maaamoy mo siya. Or sabihin na natin mas tatagal siya sa damit. Ang linis niya talaga, guys. Pag ginaamoy ko siya na ganito habang binabasa ko yung notes ko, nare-relax ako sa kanya. Sobrang calming and clean yung amoy niya. Yung softness niya, the same ng softness ng Byredo Blanche. Yung pagkamaski naman niya, parang yung Guerlain Musk na Ortre Noir, pero mas heavier or mas fluffier to. Ang soft ng floral or yung jasmine na note nito sa skin ko. Mas lamang talaga yung musk. Ang linis and may pagka-sweet ng konti yung musk niya. This time, compared nung inispray ko siya sa skin ko nung binili ko to sa Paris, hindi siya masyadong nag-amoy indolic sa akin. Hindi ko naamoy yung parang amoy ihi. Yun kasi yung parang naamoy ko nung tinest ko siya sa skin ko. Nung lumabas sa skin ko yung pagka-indolic last time, nag-last yun ng mga 10 to 15 minutes, tapos nawala naman na. So, ulitin ko, nung tinest ko to, nang ginagawa ko yung notes ko, hindi ko naamoy yung pagka-indolic niya. Hopefully, tuloy-tuloy yon, but baka nasanay na yung ilong ko na ignore na niya yon, naging anosmic ako dun sa part na yon, yung pagka-indolic na part niya. So, tignan natin. So, dry down, because of the patchouli, medyo kaamoy na siya ng konti ni Narciso Rodriguez na Pure Musk, pero hindi naman sila parehas na parehas. Meron lang parang whiffs na pagka naamoy mo, teka, meron siyang konting dating na Narciso Rodriguez na Pure Musk. Kasi sa, let's say, sa ibang mga reviews online, may mga nagtatalo na, yes, kaamoy niya si Narciso Rodriguez na Pure Musk. May mga nagsasabi naman na hindi, ang layo kaya. Sa akin, sa experience ko, naaamoy ko yun Nahahanap ko yung sinasabi nila na medyo kaamoy siya na konti ni Narciso Rodriguez na Pure Musk. Pero hindi siya yung completely, pag naamoy mo, yung Pure Musk na siya. Meron lang parang konting whiffs. So, etong Blanc Cogain at saka yung mga ibang mga perfumes ko na na-mention ko na medyo kaamoy niya kasi baka maamoy ninyo to sa shop. Let's say, nasa Europe kayo or nasa US kayo and naamoy ninyo tong Blanc Cogain. And meron na kayong pabango na kaamoy nito, sasabihin ninyo, redundant lang naman. Sa akin kasi nga, parang mas fluffy, mas well-blended siya. Hindi ko naman sinabing pangit yung ibang mga kaamoy niya. So, wag ninyo akong tatanungin kung alin sa kanila, sa mga bottles ko na kaamoy nito, ang mas
mas gusto ko. Kasi as of the moment, eto yung mas gusto ko. Pero pag naamoy ko naman yung mga yon, gusto ko rin yon. So, gusto ko silang lahat. Mahilig ako sa ganitong klase ng pabango. Yung musky, clean, comforting. Kasi although pwedeng hindi ka makomplementan, like for example, yung by Redo Blanche. I don't think nakokomplementan ako doon. Pero every time na nagagamit ko siya, I don't know, ang linis. And hindi ka man makokomplementan sa mga ganitong klase ng pabango. Pero pag lagi mo siyang pabango or sabihin na nating signature scent mo siya, maaalala ka ng tao na she always or he always smell nice, smell clean, smells pleasant, hindi masakit sa ilong. Yung ganon. Maaalala ka ng tao na ganon yung amoy mo. Hindi na siya masyadong magbabago sa dry down. All year round, pwede to dito sa weather natin sa Pilipinas. Perfect to sa mga nasa healthcare, type of work, or dun sa mga bawal yung super nakakahilo na pabango sa trabaho. You will just smell clean, gaya na sinabi ko kanina, and parang actually, ang sarap yakapin. Alam niyo yung parang ang linis-linis, ang bango-bango, bagong ligo yung dating, ganun siya. Pero hindi siya yung citrusy na klase ng malinis, if you know what I mean. Any age could wear this and any gender could wear this. So, madali talaga siyang gamitin dito sa Pilipinas. I don't mind respraying this every, sabihin na natin 2 to 4 hours kasi pag naaamoy ko siya, pag i-respray ko siya, parang nahahappy ako sa kanya. Ang bango-bango niya, guys. Madaming anosmic or nose blind sa musk. Before, nung parang hindi pa ako masyadong sanay sa The Body Shop na musk na pabango, hindi ko siya maintindihan. Medyo na-train na yung ilong ko sa musk na pabango, but sometimes may mga musk na perfumes na parang nahihirapan pa rin akong i-appreciate siya. But this one, etong Blanco Gain, amoy musk siya. Sweet musk, sabihin na natin. Pero amoy na amoy ko siya and bangong-bango ko sa kanya. Sa kagaya ko na mahilig sa mga ganitong klase ng pabango, na-appreciate ko siya. But sa iba na mas sanay sa mga mas matatapang, mas matatamis, yung mga ganong klase ng pabango, baka hindi ninyo to ma-appreciate. So maganda i-test nyo muna, amuyin nyo muna, bumili muna kayo ng samples before you order this online kasi medyo may kamahalan siya and hindi pa siya available dito sa Pilipinas. Mag-comment nga kayo below kung alin yung mga pabango ninyo na gustong-gusto ninyo na amoy musky siya. Malinis na musk. Thank you for watching and see you again on my next video. Bye!